Walang kasalanan ng iyong ama, anak. Mag-ingat ka sa anino. Hindi lahat ng nakikita mo, totoo. Ang mga salitang iyon ay parang tinig mula sa libingan, bumubulong sa isip ni Alonsina Reyes. Humigpit ang kapit niya sa luma at kupas na journal ng kanyang yumaong ama. Naroon siya, nakatayo sa harap ng lapida ni Mang Cardo Reyes. Ang araw ay matalim na tumatama sa marble na nakaukit sa kanyang pangalan at mga petsa. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang durugin ng Valderrama Group ang kanilang pamilya. 5 taon mula nang maglaho ang ngiti sa mukha ng kanyang ama. 5 taon mula nang maging abo ang kanilang pangarap. Pakiramdam ni Sina, hindi siya nag-iisa sa sementeryong iyon. Kasama niya ang bawat butil ng galit na naipon sa kanyang puso, bawat luha na pinilit niyang pigilin, at bawat sumpa na kanyang binulong sa loob ng 5 taong pag-alis. Ang dating Vivian, ang masayahing estudyante na may pangarap, ay matagal nang namatay kasama ng kanyang ama. Ang bumalik ngayon ay si Alonsina, isang anino na may nag-aapoy na misyon. Dad, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa pagaspas ng hangin. Nandito na po ako. Hindi ko hahayaang masayang ang inyong buhay. Ibabalik ko ang katarungan na ipinagkait sa inyo. Ang Valderrama Group. Ang pangalang iyon ay parang lason sa kanyang dila. Bawat letra ay nakaukit sa kanyang isipan, kasama ang mukha ni Don Ricardo Valderrama, ang ang haligi ng imperyo, ang taong sa tingin niya ay may direktang kagagawan sa pagbagsak ng kanyang ama. Isang ordinaryong accountant lang si Mang Cardo, pero dahil sa isang transaksyong pinilit sa kanya, siya ang naging mukha ng korupsyon, ang biktima na inialay para protektahan ang mas malalaking isda. Ito ang ipininta sa publiko. Ito ang pinaniwalaan ng lahat. Pero si Sina, alam niyang hindi. Alam niyang mas malalim ang nakabaon. Ang mga salitang anino at hindi lahat ng nakikita mo, totoo, sa huling sulat ng kanyang ama ay patuloy na gumagambala sa kanya. Ngunit ngayon, wala nang mahalaga kundi ang pagbagsak ng mga Valderrama. Iyan ang kanyang misyon. At sisimulan niya yon ngayon. Pagsapit ng Lunes, naroon si Sina, nakaupo sa isang matibay na upuan sa isang malawak at air-conditioned na silid, nakaharap sa 2 miyembro ng ES Department ng Valderrama Group. Ang kanyang resume ay walang dungis, puno ng mga karanasan sa abroad at mataas na grado. Ang kanyang kasuotan ay propesyonal at malinis, ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, at ang kanyang mukha ay blanko, walang bahid ng anumang personal na damdamin. Emma Reyes, simula ng babaeng interviewer, na may malalim na boses at salamin na nakaupo sa ilong. Ang inyong background sa international media relations ay napakahusay. Bakit Valderrama Group ang napili ninyo, considering na mas malaking kumpanya ang pinanggalingan nyo sa Europa? Si Sina ay mumiti ng tipid, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nais ko pong bumalik sa sariling bansa, ma'am. At ang Valderrama Group ang isa sa pinakamalaking konglomerya sa bansa. Bukod pa rito, naniniwala ako sa misyon at bisyon ng inyong kumpanya na pagyamanin ang ekonomiya ng Pilipinas. Mga kasinungalingan. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ang tunay niyang misyon ay sirain ang Valderrama. At ang kanyang bisyon? Makita itong bumuho. Pero ang ngiti niya ay nanatiling propesyonal at ang kanyang mga mata ay nanatiling direkta. Ramdam niya ang paghanga sa mga mata ng mga interviewer. Hindi nila alam na nakaupo sa harap nila ang anak ng taong pinagmulan ng kanilang pinakamalaking eskandalo, ang taong kanilang pinahirapan. Impressive, sabi ng lalaking interviewer habang tumatango. Malinaw na alam mo ang aming kumpanya. Opo, sir, sagot ni Sina, pinag-aralan ko po ang bawat detalye ng inyong kumpanya. Mula sa inyong executive board hanggang sa inyong pinakahuling acquisition. At naniniwala ako na ang aking kasanayan sa strategic communication at crisis management ay magiging malaking asset sa inyong grupo. Ang mga salitang crisis management ay may malalim na ibig sabihin para kay Sina. Dahil sa dulo, siya ang magdadala ng krisis sa kanila. Matapos ang interview, lumabas si Sina mula sa EA office, ang kanyang mga hakbang ay magaan ngunit may layunin. Ang kanyang puso ay kumakabog hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-asa na malapit na niyang simulan ang kanyang misyon. Habang naglalakad siya sa isang maluwag na pasilyo patungo sa elevator, may nakasalubong siyang isang lalaki na nagmamadali, ang kanyang cellphone ay nakalagay sa tenga. Matangkad ito, may matikas na tindig, at nakasuot ng mamahaling business suit na nagpapatingkad sa kanyang pino at matikas na anyo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay,
at ang kanyang profile ay matalas, na may malalim na mga mata na tila may pinoproblema. Sa sandaling nagtama ang kanilang tingin, halos hindi sila nagkasalisi. Isang mabilis na sulyap. Isang sandaling pagtitig. Ang lalaki ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay kulay tsokolete, may pag-aalala, ngunit may kakayahang magpakita ng pagiging seryoso. Tinitigan niya si Sina, at sa isang iglap, napansin ni Sina ang pamilyar na hugis ng kanyang labi, ang pamilyar na tindig. Ito si Mateo Valderrama. Ang nag-iisang anak ni Don Ricardo. Ang tagapagmana ng Valderrama Group. Ang mukha ng kanyang kaaway. Tumigil ang lalaki sa kanyang pakikipag-usap at bahagyang ngumiti, isang pagbati na puno ng kagandahang loob, hindi niya alam kung sino siya. "Excuse me, ma'am," sabi nito, ang kanyang tinig ay malalim at nagpakita ng propesyonalismo. "Kamusta ang inyong interview?" Nagulat si Sina sa direktang tanong. Nagtipon siya ng lakas at itago ang anumang damdamin. "Okay lang po, sir. Tapos na po ako." Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Theo na magtanong pa. Direkta siyang naglakad papunta sa elevator, pinindot ang buton at pumasok nang hindi na lumingon. Sa kanyang pagpasok, narinig niya ang lalaki na nagpatuloy sa kanyang pag-uusap, ang kanyang boses ay tila nagiging mas malalim at seryoso. Sa loob ng elevator, pinakawalan ni Sina ang hininga na hindi niya alam na pinipigilan niya. Ang unang paghaharap. Matagumpay. Ngunit ang pagiging malapit niya kay Theo ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba ng takot, kundi kaba ng pagkakita sa kung gaano kalapit siya sa kanyang target. Ito ang anak ng lalaking sumira sa kanilang buhay. Kinabukasan, formal na tinanggap si Sina sa Valderrama Group. Isang email ang dumating sa kanyang inbox, malinaw at direkta. Ang kanyang misyon ay opisyal nang nagsisimula. Sa kanyang bagong inuupahang apartment, isang maliit, simpleng studio unit sa isang lumang gusali sa Maynila, malayo sa mga malalaking mansyon ng mga Valderrama. Inilabas ni Sina ang isang kupas na litrato mula sa kanyang bag. Ito ang litrato ng kanyang ama at ina, noong bata pa siya, nakangiti at masaya sa isang picnic. Si Mang Cardo ay may ngiti sa labi na umabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na parang araw. Si Alonsina ay malabo nang maalala ang huling beses niyang nakita ang ngiting iyon. Hinawakan niya ang litrato at naramdaman niya ang init ng kanyang mga mata. Hindi siya iyak. Hindi na siya iyak. Ngunit ang sakit ay nanatili, sariwa pa rin, parang sugat na hindi kailanman gumaling. "Nandito na po ako, Dad," bulong niya, ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. "Hindi ko po kayo bibigyan. Babayaran nila ang bawat sakit na ipinadama nila sa atin." Lahat ng Valderrama. Nakatayo siya sa harap ng bintana, tinitigan ang nagliliwanag na skyline ng Maynila. Sa malayo, nakikita niya ang matangkad na gusali ng Valderrama Group, ang mga ilaw nito ay parang nagniningning na mata sa dilim. Isang pangitain ng kapangyarihan at yaman na balak niyang durugin. Biglang, sari na kanyang binuksan para magkaroon ng kaunting ingay sa tahimik na silid, isang pamilyar na logo ang lumabas. Ito ang Valderrama Group. Nagpatuloy ang paglago ng Valderrama Group sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Don Ricardo Valderrama, sabi ng news anchor, ang kanyang tinig ay matatas at puno ng paghanga. Patuloy silang nagiging puwersa sa ekonomiya ng bansa, sa kabila ng mga lumipas na issue. Nagpakawala ng mapait na tawa si Sina. Lumipas na issue. Para sa kanila. Pero para sa kanya, sariwa pa rin ang sugat. At sa pinakahuling balita, ang isang bagong proyekto ng Valderrama Group ay pinaghihinalaang may kaugnayan sa isang malaking investor mula sa labas ng bansa. Ayon sa isang source na ayaw magpabanggit ng pangalan, ito raw ang magiging pinakamalaking investment sa kasaysayan ng Valderrama. Nagpakawala ang news anchor ng isang kakaibang ngiti, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa isang split second, may naramdaman si Sina na kakaiba, isang kaba na hindi niya maintindihan. Parang may pumapakpak na anino sa kanyang likuran, isang babala na hindi lang siya ang nagmamasid. Biglang nag-iba ang channel. Isang balita tungkol sa isang bagong pelikula ang lumabas. Ngunit ang kaba ay nanatili. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ito ba ay paranoia lamang, o may mas malalim pa sa likod ng lahat ng ito? Ang unang araw ni Alonsina Reyes sa Valderrama Group ay parang pagpasok sa isang dambana ng kapangyarihan. Ang lobby pa lang ay nakakasilaw na sa laki at karangyaan, salamin ang kisam, marmol ang sahig, at may mga security guard na nakatayo na tila estatwa.
Bawat sulok ay may nagliliwanag na logo ng Valderrama, paalala sa kanya kung gaano kalaki ang imperyo na gusto niyang pabagsakin. Nilakad niya ang pasilyo patungo sa Media Relations Department, bawat hakbang ay may layunin. Sinalubong siya ng kanyang manager, si Emma Garcia, isang matandang babae na may pamilyar na mukha na may mainit na ngiti. Ipinakilala siya sa kanyang mga kasamahan. Bawat isa ay binati niya ng may ngiti at propesyonal na pakikipagkamay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, ang kanyang utak ay nagtatala ng bawat detalye, ang layout ng opisina, ang mga security camera, ang mga pangalan ng bawat tao, at ang kanilang posisyon. Lahat ay mahalaga. Naupo siya sa kanyang cubicle na may view sa labas ng bintana. Ang mga gusali ay matatangkad, ang mga sasakyan ay maliliit na laruan. Sa kabila ng lahat ng karangyaan na ito, alam niyang may nagtatagong baho. Nagsimula siyang magbasa ng mga lumang press release, mga report, at mga internal communication. Kailangan niyang matutunan ang bawat operasyon ng Valderrama. Kailangan niyang maintindihan ang kanilang mga kahinaan. Sa bawat salita na kanyang binabasa, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang misyon. Ang kumpanyang ito ang sumira sa kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag si Sina sa opisina ng marketing director. Laking gulat niya nang makita roon si Mateo Valderrama. Nakaupo ito sa head of the table, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng malalim na pag-isip. Emma Reyes, simula ng marketing director, si Em Valderrama mismo ang nag-request sa inyo para sa proyektong ito. Napatingin si Sina kay Teo, at sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May kakaibang kuryente na dumaloy sa pagitan nila na hindi niya inaasahan. Agad itong pinatay ni Sina. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Sina, sabi ni Teo, ang kanyang tinig ay malalim at kalmado. Hindi na niya ginamit ang Emma Reyes. Sina, ang proyektong ito ay mahalaga para sa Valderrama. Kailangan natin ng bagong strategic communication plan para sa expansion natin sa Visayas. Gusto kong ikaw ang mag-lead sa campaign natin doon. Sa tingin ko, ang inyong fresh perspective at international experience ang kailangan namin. Para kay Sina, ito ay isang gintong pagkakataon. Walang mas mahusay na paraan upang makakuha ng impormasyon kaysa sa direktang pagtatrabaho sa tagapagmana. Isang karangalan po, sir, sagot ni Sina, ang kanyang boses ay kalmado at buong kumpiyansa. Gagawin ko po ang lahat upang matupad ang inyong inaasahan. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Sina sa proyekto kasama si Teo. Madalas silang nagkikita sa conference rooms, sa kanyang opisina, o minsan ay sa mga coffee shop sa labas ng building. Si Teo ay profesional, matalino, at may vision. Hindi niya maiwasang makita na iba siya sa kanyang ama. Mas idealistic. Mas makatao. Isang hapon, habang abala si Sina sa paghahanap ng mga lumang archive sa isang storage room na dati ay opisina ng mga senior accountant, kasama ang kanyang ama, may narinig siyang boses. Hindi niya sinasadya, pero narinig niya ang boses ni Don Ricardo. Hindi pa tapos ang usapan natin sa lumang kasunduan. Kailangan mong siguraduhin na walang lalabas. Walang ni isang detalye ang pwedeng kumalat. Kumunot ang noo ni Sina. Lumang kasunduan? Bumalik sa kanya ang huling sulat ng kanyang ama, hindi lahat ng nakikita mo, totoo. May koneksyon kaya ito? Naglakad siya ng tahimik patungo sa pintuan ng silid, kung saan halos nakasandal si Don Ricardo sa pader, nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang boses ay pabulong, puno ng tensyon. Napakalaki ng stake dito. Kapag lumabas ito, guguho ang lahat. Lahat. Nagtago si Sina sa likod ng isang hilera ng mga lumang kabinet, ang kanyang puso ay kumakabog. Ano ang kasunduan na ito? Sino ang kausap ni Don Ricardo? Bakit parang mas malaki ito kaysa sa kaso ng kanyang ama? Patuloy si Don Ricardo sa pakikipag-usap at sa pag-alis niya, nagmamadaling pumasok si Sina sa loob ng lumang opisina na ngayon ay ginagamit na bilang storage. Huminto siya. Ito ang opisina kung saan dati nagtatrabaho ang kanyang ama. Ang mesa ay luma na, ang kabinet ay puno ng alikabok. Nagsimula siyang maghanap, hindi sigurado kung ano ang kanyang hinahanap. Bawat kahon ay kanyang binuksan. Bawat drawer ay kanyang sinuri. Hanggang sa maramdaman niya ang isang bahagyang lumuwag na panel sa likod ng isang lumang estante ng libro. Napakaliit. Halos hindi mahahalata. Sa likod nito mayroong isang bagay.
Isang lumang, manipis na VSC drive at isang maliit na, kupas na notebook. Ang puso ni Sina ay kumabog ng mabilis. Ito ba? Ito ba ang magbubunyag ng katotohanan? Kinuha niya ang mga bagay na yon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pero bago pa niya masuri ang mga ito, narinig niya ang boses ni Theo. Sina? Andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Agad na itinago ni Sina ang ESC drive at notebook sa kanyang bulsa. Kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat. Ah, Theo, sabi niya, pilit na umiti. Naghahanap lang ako ng mga lumang files na baka makatulong sa research natin sa Visayas. Pumasok si Theo sa loob ng lumang silid at tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Sina. Dito ka pa rin naghahanap. Ang dami nating files sa database, Sina. Hindi mo na kailangan maghanap sa mga lumang drawer. May pagdududa sa kanyang tono o pag-aalala. Hindi maintindihan ni Sina. Ah, hindi, sir, sagot ni Sina, naisip ko lang na baka may mga hard copy pa ng reports na hindi na-digitize. Mas magandang masiguro. Ngumiti si Theo. Isang ngiti na tila may paghanga. Ganyan ba talaga ka-dedicated ang mga Reyes? Walang tigil sa paghahanap ng data. Napakagatlabi si Sina. Reyes. Ang apelyido niya. Nag-iingat siya. Hindi niya alam kung anong alam ni Theo tungkol sa nakaraan ng kanyang ama. Kailangan lang po siguraduhin na walang pagkakamali, sir, sagot ni Sina, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang tinig. Lalo na sa ganitong kalaking proyekto. Tama ka, sabi ni Theo at lumapit pa sa kanya. Alam mo, Sina, impressed ako sa'yo. Sa loob lang ng ilang linggo, nakuha mo na ang pasikot-sikot ng kumpanya. At ang iyong mga ideya, napakahusay. Ang papuri ni Theo ay nagdulot ng kakaibang damdamin sa puso ni Sina. Bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing ito ay bahagi lang ng laro. Ngunit may bahagi rin na nakakaramdam ng init. Salamat po, sir, sabi ni Sina. Mateo na lang, sabi ni Theo, ang kanyang ngiti ay lumalim. Mas komportable tayong magtrabaho kung Mateo ang tawag mo sa akin. Nagtatrabaho tayo para sa isang layunin. Walang sir. Kinagat ni Sina ang kanyang labi. Mateo. Ang anak ng kanyang kaaway. Ang tao ngayon ay nasa kanyang tabi, pinupuri siya at tila nagtitiwala. Ang kaguluhan sa kanyang puso ay lumalalim. Mateo, sabi niya, at sa pagsasabi niya ng pangalan nito, pakiramdam niya ay may kakaibang pagbabago sa kanyang misyon. Niyaya siya ni Theo para sa isang mabilis na kape sa ground floor. Pumayag si Sina. Habang papalabas sila ng storage room, ang mga bagay sa kanyang bulsa ay tila bumibigat. Ang ESC drive at ang notebook. Alam niyang ito ang susi sa lahat. Ang susi sa pagbagsak ng Valderrama. O sa pag-unawa sa mas malalim na katotohanan. Kinagabihan, sa kanyang apartment, kaagad na sinaksak ni Sina ang ESC drive sa kanyang laptop. Ang folder ay may password. Maraming beses siyang nag-type. Sinubukan ang lahat ng posibleng password na may kaugnayan sa kanyang ama. Petsa ng kapanganakan, anniversary, mga pangalan. Lahat ay mali. Bumalik siya sa lumang notebook. Ang mga sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar. Puno ito ng mga numero, mga petsa, at mga code. Sa huling pahina, may isang pangungusap na isinulat ng malalaking letra. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang pinakamaliwanag na katotohanan. Sa ilalim nito, may isang serye ng mga petsa at numero na tila walang koneksyon. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Sinubukan niya ang petsa ng pagkamatay ng kanyang ama, kasama ang isang code na nakita niya sa isang lumang business card nito. Incorrect password. Pagkatapos, sinubukan niya ang mga numero na konektado sa araw na huling nakita niya ang kanyang ama, kasama ang acronym ng Valderrama Group. Incorrect password. May naramdaman siyang pagkadismaya. Ngunit ang pagkadismaya na iyon ay napalitan ng isang pangitain. Ang kanyang ama ay mahilig magluto. Laging may bago itong recipe na sinusubukan. At ang paborito nitong dessert. Ang leche flan. Leche flan 1,970. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hinintay niya ang sistema na mag-load. Access granted. Isang folder ang nagbukas. Hindi ito mga bank statement o resibo ng korupsyon. Ito ay mga file ng audio. Mga recording. Ang bawat pangalan ng file ay may petsa at oras.
At ang unang file ay may nakasulat na pangalan, Don Ricardo Meeting. May narinig siyang katok sa pintuan. Napatingin siya sa oras. Gabi na. Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong oras? Bumilis ang tibok ng puso ni Sina. Hindi niya inaasahan ito. Sina. Isang boses ang narinig niya mula sa labas. Boses ni Mateo. Si Mateo ito. Dala ko lang ang ilang documents na kailangan natin bukas. Naisip ko na baka gusto mo nang basahin ngayon. Hindi makapaniwala si Sina. Bakit siya narito? Bakit siya mismo ang nagdala ng mga dokumento? Gusto niyang magtago. Gusto niyang huwag sumagot. Ngunit narinig niya muli ang boses ni Mateo, mas malakas at may pag-aalala. Sina. Okay ka lang ba dyan? Nanatili si Alonsina sa kanyang kinatatayuan, ang puso ay kumakabog ng malakas. Boses ni Mateo. Dito, sa labas ng kanyang apartment sa gitna ng gabi. Ang laptop ay bukas, ang file folder ng kanyang ama ay nakabukas sa screen. Paano kung pumasok siya? Paano kung makita niya? Sina, muling tawag ni Mateo, mas malapit na sa pintuan, tila nag-aalala. May problema ba? Open your door, please. Sa isang iglap nagdesisyon si Sina. Hindi niya ito hahayaang makita ang kanyang pinagtataguan. Mabilis niyang isinara ang laptop at itinago sa ilalim ng kanyang kama. Kinumutan niya ito ng isang kumot. Mahirap pero kailangan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Inayos niya ang kanyang buhok at lumapit sa pintuan. Binuksan niya ito ng bahagya. Nakita niya si Mateo, nakatayo sa labas, may hawak na isang manipis na brown envelope. Ang kanyang mukha ay may pag-aalala, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Nakasuot pa rin siya ng kanyang business attire, tila galing pa sa opisina. Mateo, tanong ni Sina, pilit na pinapakita ang pagtataka. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Dala ko lang itong mga dokumento para sa presentation bukas, sagot ni Mateo, ipinakita ang envelope. Naisip ko na baka gusto mong basahin ngayon para makahabol tayo sa revisions. Kinabahan si Sina. May mas malalim ba siyang dahilan? O sadyang napaka-dedicated lang ito sa trabaho? Oh, salamat, sabi ni Sina, kinuha ang envelope. Hindi mo na sana kailangan pang pumunta. Sana iniwan mo na lang sa office. Mas gusto ko na personal kong ibigay, sagot ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Sina, tila may hinahanap. Gabi na. Nag-dinner ka na ba? Baka gusto mong samahan akong mag-coffee. May bagong kapehan sa kanto. Nagulat si Sina sa imbitasyon. Ito ba ay isang pagsubok? O sadyang nagiging komportable na lang ito sa kanya? Hindi siya pwedeng humindi ng bastos. Medyo pagod na ako, Mateo, pilit niyang ngumiti. Marami pa akong tatapusin sa bahay. Ngumiti si Mateo, isang tipid na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. CJ. Wala namang problema. Kung kailangan mo ng tulong sa documents, tawagan mo lang ako. CJ. Salamat ulit, sabi ni Sina, at dahan-dahan niyang sinara ang pintuan. Nakahinga siya ng maluwag ng tuluyan nang sumara ang pintuan. Nagtungo siya sa kanyang laptop, ang puso niya ay kumakabog pa rin. Hindi siya sigurado kung ano ang pakiramdam niya tungkol kay Mateo. Hindi ito ang halimaw na kanyang inaasahan. Pumasok siya sa audio file na may petsang Don Ricardo Meeting. Pinihit niya ang volume. Hindi ko ito ginusto, Ricardo, sabi ng isang boses, pamilyar sa pandinig ni Sina. Ito ang boses ng kanyang ama, Mang Cardo. Nagulat siya. Bakit recorded ito? Wala kang magagawa, Cardo, sagot ng isa pang boses ni Don Ricardo. Nasa bingit tayo ng kapahamakan. Alam mo kung gaano kalaki ang nakasalalay dito. Kailangan mong magsakripisyo. Para sa kapakanan ng lahat. Pero hindi ito tama, sigaw ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay puno ng desperation. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ko, lalo na ang pamilya ko, dahil lang sa inyong kasinungalingan. Wala nang pagpipilian, Cardo. May nakakita sa'yo. At kung hindi ka namin protektahan, mas malala ang mangyayari sa'yo at sa pamilya mo. Ito ang tanging paraan para maging ligtas ang anak mo. Nagkaroon ng ingay. Ingay ng paglalaban. May isang tunog. Parang baril. Pagkatapos katahimikan. Walang tunog. Walang boses. Ang puso ni Sina ay tila tumigil. Hindi ito ang kanyang inaasahan.
Ang kanyang ama ay hindi nakulong. Siya ay pinatay. At si Don Ricardo ay tila pinipilit lamang. Ang kaisipang ito ay nagdulot ng matinding pagkalito sa isip ni Sina. Gusto niyang isipin na ito ay kasinungalingan na si Don Ricardo ang salarin. Pero ang boses ng kanyang ama ay puno ng takot. At ang salitang si protektahan ang anak mo. May iba pa bang nakikialam? Kinabukasan, sa opisina, umiiwas si Sina kay Mateo. Hindi niya pa rin naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Ang mga recording ay naglalaro pa rin sa kanyang isip, bawat salita ay bumubuo ng isang bagong larawan ng nakaraan. Nasa opisina siya nang mag-ring ang kanyang cellphone. Ito ay isang imbitasyon. Mula sa Valderrama Group. Isang gabi ng pagdiriwang. Isang charity gala. Emma Reyes ang nakasulat sa email. Inaanyayahan ka ng Valderrama Group na dumalo sa aming taunang charity gala. Ito ay isang pagkakataon upang ipagdiwang ang ating mga nagawa at makipag-ugnayan sa mga mahalagang kasosyo at kliyente. Inaasahan namin ang iyong pagdalo. Napatingin si Sina sa screen. Ang kanyang puso ay kumakabog. Isang gala. Isang gintong pagkakataon upang makakuha ng mas maraming impormasyon. Isang pagkakataon upang makita ang buong mukha ng Valderrama, ang kanilang mundo. Ngunit ang isip niya ay lumilipad sa audio recording ng kanyang ama. Ang salitang ni Anino ay bumabalik sa kanya. Sino ang ni Anino na yon? Habang naglalakad siya sa conference room para sa isang meeting, nakasalubong niya si Mateo. Nakasuot ito ng isang crisp white polo, ang kanyang mga braso ay nakakross, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Sina, sabi niya, ang kanyang tingin ay nanatili sa kanya. Nakita ko ang imbitasyon para sa gala. Pupunta ka ba? Nag-isip si Sina. Ito ay isang imbitasyon para sa kanya. Isa itong pagkakataon. At para sa kanyang misyon, kailangan niya itong samantalahin. Opo, sagot niya, syempre. Isa itong magandang pagkakataon upang mas makilala ang mga tao sa Valderrama. Ngumiti si Mateo. Tama ka. Sana ay mag-enjoy ka. At sana ay makita kitang muli doon. May kakaibang ibig sabihin ang huling salita niya. Sana ay makita kitang muli doon. Hindi ito isang simpleng pagbati. Ito ay isang imbitasyon. Isang pag-asa. Naglakad siya patungo sa meeting, ngunit ang kanyang isip ay hindi na nakatuon sa agenda. Nakatuon ito sa gala. Sa kung ano ang kanyang matutuklasan. At sa kung paano niya gagamitin ang pagkakataong iyon upang mas malalim na bungkalin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa kanyang pag-iisip, may nag-ring sa kanyang desk phone. Ito ay si Emma Garcia. Sina, may gusto ka bang malaman sa mga lumang folder dito? Tanong ni Emma Garcia. May nakita akong listahan ng mga lumang event na isip kong baka kailangan mo para sa research mo. Sige po, ma'am, sagot ni Sina at nagtungo sa desk ni Emma Garcia. Ibinigay ni MS Garcia sa kanya ang isang folder. Ang mga petsa ay luma. Mga petsa na konektado sa panahon kung kailan nangyari ang trahedya sa kanyang ama. Habang iniisa-isa ni Sina ang mga dokumento, may isang bagay na nakapukaw sa kanyang pansin. Isang lumang invitation card. Petsa, isang araw bago ang insidente. Pangalan ng event, Valderrama Group's Annual Charity Gala. Naroon ang pangalan ng kanyang ama, Mang Cardo Reyes, sa listahan ng mga bisita. At sa ilalim nito, isang listahan ng mga pangalan ng mga malalaking personalidad sa negosyo at politika, kasama ang ilang mga kilalang pangalan na ngayon ay may mataas na posisyon. Ang lahat ay nagiging mas malinaw. Ang gala. Ang kanyang ama. Ang mga matataas na personalidad. Biglang, sa gitna ng listahan ng mga pangalan, nakita niya ang isang pangalan na hindi niya inaasahan. Isang pangalan na tila isang anino mula sa nakaraan. Isang pangalan na nakaukit sa kanyang puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asa. Mateo Valderrama. Ang pangalan niya ay nakalista bilang isa sa mga host ng event sa tabi ng pangalan ni Don Ricardo. Ibig sabihin, alam niya ang tungkol sa event na yon. Ang event na nangyari isang araw bago ang trahedya. Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi lang ito tungkol sa Don Ricardo. Tungkol din ito kay Mateo. Ang araw ng Valderrama Charity Gala ay dumating, at kasama nito ang matinding tensyon sa loob ni Alonsina.
Hindi niya makalimutan ang nakita niya sa lumang imbitasyon, ang pangalan ng kanyang ama at ang pangalan ni Mateo Valderrama. Alam niya na ang gabing ito ay higit pa sa isang simpleng social event, ito ay isang battlefield. Isinuot ni Sina ang isang simpleng itim na gown, elegante, ngunit hindi masyadong kapansin-pansin. Nais niyang maging isang anino, upang mas malaya siyang makakilos at magmasid. Ngunit sa kanyang paglabas ng taxi sa harap ng Grand Peninsula Hotel, ang matayog na gusali na nagho-host ng gala, naramdaman niya ang matinding kaba. Ang Grand Ballroom ay punong-puno ng mga personalidad mula sa mundo ng negosyo at politika. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang musika ay umaalingaw-ngaw, at ang bawat sulok ay may nagkalat na tawanan at pag-uusap. Ngunit para kay Sina, ang lahat ay tila nasa slow motion, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga pamilyar na mukha. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Mateo Valderrama. Nakasuot ito ng itim na tuksedo, mas lalong nagpapatingkad sa kanyang matikas na tindig. Nakikipag-usap ito sa isang grupo ng mga matatandang negosyante, ang kanyang ngiti ay nakakabighani, ang kanyang tsarisma ay malinaw. Tinitigan siya ni Sina. Naisip niya ang boses ng kanyang ama sa recording, ang mga salita ni Don Ricardo. Sino ang tunay na Mateo Valderrama? Habang naglalakad siya, sinikap niyang maging natural. Naghalo siya sa karamihan, nakinig sa mga pag-uusap, at sinuri ang mga mukha ng mga bisita. Marami sa kanila ay tila pamilyar, mga mukha na nakita niya sa mga lumang pahayagan, konektado sa mga proyekto ng Valderrama. Narinig niya ang isang boses na malakas na tumatawa. Si Don Ricardo Valderrama. Nasa isang sulok ito, may kausap na isang matikas na lalaki na may nakangiting mukha. Ang lalaking ito ay isang kilalang politiko, si Senator Ramirez. Ang mukha nito ay tila pamilyar sa kanya. Siya ang E.T. Rezcuay, sa recording ng kanyang ama. Lumapit si Sina, kunwari ay naghahanap ng inumin, ngunit ang kanyang mga tenga ay nakatuon sa pag-uusap nila. Napakalaki ng tulong ninyo sa proyektong ito, Senator, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay may paghanga. Kung wala ang inyong suporta, hindi magiging posible ang lahat ng ito. Trabaho lang, Don Ricardo, sagot ni Senator Ramirez, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam naman nating lahat kung gaano kahalaga ang kooperasyon. Lalo na sa ganitong klase ng transaksyon. Kailangan nating siguraduhin na walang butas. Ang salitang transaksyon ay nagdulot ng lamig sa dibdib ni Sina. Ito ba ang koneksyon? Ang kasunduan na binabanggit sa recording. Biglang, sa gitna ng pag-uusap, tumunog ang cellphone ni Don Ricardo. Nagpaalam ito kay Senator Ramirez at lumayo ng bahagya. Sinundan siya ni Sina ng tingin. Narinig niya ang boses ni Don Ricardo, puno ng tensyon. Nakuha mo ba? Sigurado ka ba na walang nakakita sa'yo? Kailangan nating tapusin ito. Ngayon na. Kinabahan si Sina. Anong tinatapos? Anong nakuha? May gagawin ba silang masama ngayong gabi? Nagpasya siyang kailangan niyang makakuha ng mas maraming impormasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang opportunity. Nakita niya ang isang bakanteng opisina sa tabi ng conference hall. Malamang ay ginagamit ito bilang makeshift office para sa mga staff ng hotel. Lihim siyang pumasok. Ang loob ay tahimik, ang mga ilaw ay dim, may nakita siyang isang computer na nakabukas. Hindi nakalok. Isang gintong pagkakataon. Mabilis niyang sinaksak ang kanyang USB drive sa computer, pilit na kinokopya ang mga files. Mga event logs. Guest lists. Financial reports. Lahat ng data na posibleng maglaman ng impormasyon tungkol sa lumang kasunduan o sa anino. Biglang, narinig niya ang mga yapak sa labas ng pintuan. Nagsara ang pintuan. Nataranta si Sina. Sino iyon? Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Mateo, nakatayo sa labas, nakikipag-usap sa isang waiter. Mukhang naghahanap siya ng isang bagay. Agad na inalis ni Sina ang USB drive. Hindi niya pwedeng makita siya ni Mateo rito. Binuksan niya ang pinto ng bahagya at lumabas, pilit na ginagawang natural ang kanyang galaw. Mateo, tanong niya, nagpapanggap na nagulat. Anong ginagawa mo rito? Nagulat si Mateo sa kanyang paglabas. Sina? Ikaw pala. Naghahanap lang ako ng wine glasses. Akala ko ay may nakita akong waiter na pumasok dito. Ngumiti si Sina, isang ngiti na halos hindi totoo. Ay. Hindi.
Naghahanap lang ako ng washroom. Naligaw yata ako. Ay, ganoon ba? Sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Okay ka lang? Medyo namumutla ka. Ayos lang ako, sagot ni Sina, ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Medyo pagod lang siguro. Ngumiti si Mateo. Naiintindihan ko. Medyo stressful ang mga ganitong events. Sumama ka sa akin. Hanapin natin ang washroom. At pagkatapos, sabayan mo ako sa balcony. Kailangan ko ng pahinga sa ingay. Hindi makatanggi si Sina. Kailangan niyang sumama kay Mateo. Kailangan niyang mas malalim na makilala ito, baka may alam ito sa mga lihim ng kanyang ama. Naglakad sila patungo sa balcony. Ang malamig na hangin ay sinalubong sila. Ang view ng Manila skyline sa gabi ay kahanga-hanga, puno ng ilaw. Ang ganda, hindi ba? Sabi ni Mateo, nakatingin sa labas. Minsan, nakalimutan ko kung gaano kaganda ang Pilipinas. Opo, sagot ni Sina. Ang daming pangarap na nakabaon sa bawat gusali. Nilingon ni Mateo si Sina. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ang kanyang ngiti ay nawala. Alam mo, Sina, ang Valderrama Group ang buhay ko. Simula noong bata pa ako, iyon na ang inaaral ko. Gusto kong maging isang mabuting leader, tulad ng aking ama. Kumunot ang noo ni Sina. Tulad ng iyong ama? Opo, sabi ni Mateo. Siya ang aking inspirasyon. Ang dami niyang ginawa para sa kumpanya, para sa Pilipinas. Ang dami niyang sakripisyo. Nanahimik si Sina. Sakripisyo. Ang tanging alam niya ay ang sakripisyo ng kanyang ama dahil sa Valderrama. Sina, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay lumambot. Sa tingin ko, may something sa'yo. Something na hindi ko maintindihan. Bakit parang laging malungkot ang iyong mga mata? Ang tanong ni Mateo ay nagdulot ng sakit sa puso ni Sina. Hindi niya ito masagot. Hindi niya masabi ang totoo. May mga bagay lang po na mahirap ipaliwanag, Mateo, sagot ni Sina. May mga sugat na matagal bago gumaling. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Isang mainit, malambing na hawak. Nagulat si Sina sa init na dumaloy sa kanyang braso. Gusto kong makatulong, sabi ni Mateo. Kung may problema ka, pwede mo akong sabihan. Naramdaman ni Sina ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya pwedeng ipakita ang kahinaan. Salamat, Mateo, sabi niya at mabilis na kinuha ang kanyang kamay. Pero ayos lang ako. Sanay na akong harapin ang mga problema ko mag-isa. Ngumiti si Mateo, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. CJ, sana ay malaman mo na nandito lang ako. Kung kailangan mo ng kasama. Ang mga salita ni Mateo ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ni Sina. Nagpasya siya na bumalik sa kanyang apartment. Hindi niya na kaya ang gabi. Ang sakit ay sobra na. Sa kanyang apartment, sinaksak ni Sina ang ESD drive sa kanyang laptop. Ang mga files ay nakopy na. Maraming folder. Mga pangalan ng kumpanya. Mga petsa. At isang folder na may nakasulat na Mang Cardo, confidential. Binuksan niya ito. May nakita siyang isang serye ng mga dokumento. Mga bank statement. Mga kontrata. At isang video file. Pinlay niya ito. Ang video ay malabo. Nasa isang lumang bodega. May isang grupo ng mga lalaki. Nakita niya ang kanyang ama nakatali sa isang upuan. At nakita niya si Don Ricardo nakatayo sa harap niya. Cardo, kailangan nating gawin ito, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay matigas. Kung hindi, mas marami ang mamamatay. Hindi ako papayag, sigaw ni Mang Cardo. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ko. At pagkatapos, isang lalaki ang lumapit sa kanyang ama. Isang lalaki na hindi niya inaasahan. Isang lalaki na may nakangiting mukha. Isang lalaki na nakita niya ngayong gabi sa gala. Si Senator Ramirez. Ang puso ni Sina ay tila tumigil. Hindi si Don Ricardo ang pumatay sa kanyang ama. Si Senator Ramirez. Siya ang Rescue. Siya ang Anino. Ang buong mundo ni Sina ay gumuho. Ang kanyang plano, ang kanyang galit, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay naging abo. Ang silid ay tila umikot sa paligid ni Alonsina. Ang boses ni Mang Cardo sa video, ang mukha ni Don Ricardo na puno ng pagkabahala, at ang nag-isang mukha ni Senator Ramirez,
ang ngiti nito ay ngayon ay tila isang balabal ng kasamaan. Ang lahat ay parang bangungot pero napakatotoo. Ang kanyang mundo, na binuo niya sa loob ng 5 taon ng galit at pagnanais na maghiganti, ay unti-unting gumuho. Ang kanyang ama ay hindi nakulong. Pinatay siya. At hindi si Don Ricardo ang salarin. Ang mga mata ni Sina ay nanlaki, tinitigan ang screen, pilit na pinoproproseso ang bawat detalye. Si Senator Ramirez, ang taong kanyang nakita ngayong gabi sa gala, ang taong tila respetado ng lahat. Siya ang Anino na binabanggit ng kanyang ama. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang pinakamaliwanag na katotohanan, bumalik sa kanyang isipan ang mga salita sa notebook ng kanyang ama. Ang pinaniwalaan niyang katotohanan ay ang pinakamalaking kasinungalingan. Nagpatuloy ang video. Narinig niya ang boses ni Senator Ramirez. Kailangan nating tapusin ito, Cardo. Hindi ka na namin pwedeng hayaang magsalita. Masyado ka ng maraming alam. Pagkatapos, isang matalim na tunog. Isang putok. Napapikit si Sina, ang kanyang mga kamay ay umakyat sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi na pilit na lumalabas. Ang kanyang ama ay pinaslang. Hindi ito suicide, hindi ito natural na pagkamatay sa bilangguan. Pinatay siya. At si Don Ricardo. Siya ay nasa video. Ngunit hindi siya ang bumaril. Siya ay tila pinipilit. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng takot. Mabilis niyang sinuri ang iba pang mga file sa VS Drive. May isang folder na may nakasulat na mga gawain ng Anino. Naglalaman ito ng mga nakatagong camera footage mula sa iba't ibang lugar, mga recording ng pag-uusap sa telepono, at mga nakatagong dokumento. Unti-unti nabuo ang buong larawan. Si Senator Ramirez ay ang utak sa likod ng isang malaking international syndicate na gumagamit ng mga kumpanya tulad ng Valderrama bilang front para sa money laundering at iba pang illegal na transaksyon. Pinilit niya si Don Ricardo na sumali sa operasyon gamit ang mga banta sa kanyang pamilya at sa kanyang negosyo. Si Mang Cardo, ang kanyang ama, ay nalaman ang mga lihim na ito at sinubukang lumabas. Ngunit nang magtangka siyang ilantad ang lahat, pinaslang siya ni Senator Ramirez. Ang kaso ng korupsyon na ibinato sa kanya ay isang cover-up lang. Hindi si Don Ricardo ang halimaw. Siya ay isang biktima. Isang kasabwat na pinilit. Ang kanyang puso ay kumirot. Lahat ng galit niya, lahat ng pagpaplano niya, ay nakatuon sa maling tao. Si Mateo. Siya ang anak ng taong pinaniniwalaan niyang sumira sa kanyang ama. Ngunit ang kanyang ama ay biktima rin. At si Mateo, wala siyang alam. Ang kanyang mga salita sa balcony, ang kanyang mga pangarap para sa Valderrama. Lahat ng iyon ay totoo. Paano niya nagawang pagdudahan ang isang taong napakabuti? Paano niya nagawang ipagsawalang bahala ang kaba sa kanyang dibdib sa tuwing nakikita niya ang ngiti ni Mateo? Ang kanyang misyon ay naging isang kasinungalingan, at siya ay naging isang kasinungalingan sa isang taong nagsimula niyang mahalin. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ngayon ay naintindihan niya ang huling sulat ng kanyang ama, hindi lahat ng nakikita mo, totoo. Ang kanyang ama ay hindi nais na maghiganti siya sa maling tao. Biglang, may narinig siyang tunog mula sa kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa isang unknown number. Alam ko kung anong hinahanap mo. At alam ko kung anong nakita mo. Huwag kang magkakamali. Masasaktan ka. At ang mga taong mahal mo. Kinabahan si Sina. Hindi ito paranoia. Sinusubaybayan siya. Sinusubaybayan siya ni Senator Ramirez. Nakita niya ang oras sa screen. 1:00 ng madaling araw. Sa sandaling iyon, ang kanyang isip ay naglaro ng isang sitwasyon. Kung hindi niya nakuha ang EFC drive. Kung hindi niya nalaman ang katotohanan. Patuloy sana siyang maghahanap ng paraan upang sirain ang mga Valderrama. At patuloy sana siyang magiging bulag sa tunay na kaaway. Ang kanyang galit ay nag-iba ng direksyon. Hindi na ito nakatuon kay Don Ricardo. Nakatuon ito kay Senator Ramirez. Ang tunay na Anino. Ang taong pumatay sa kanyang ama. At ngayon, siya ang target. Sina, muling tumunog ang cellphone niya. Ito ay si Mateo. Tumatawag. Hindi niya sinagot. Hindi pa niya kayang sagutin. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang malaman kung ano ang susunod na hakbang. Ang kanyang misyon ay hindi pa tapos.
Nagsisimula pa lang. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, pagdududa, at isang bagong uri ng galit. Galit sa taong nagmanipula sa lahat. Galit sa taong pumatay sa kanyang ama. Sa kanyang pag-iisip, may isa pang text message ang dumating. Mula pa rin sa unknown number. Kasama ang isang larawan. Isang larawan niya habang papalabas ng hotel, kasama si Mateo, sa balcony. Malinaw ang kanilang mga mukha. Huwag mong subukang ipagkanulo ako. Kung hindi, ang taong iyan ang magiging susunod na biktima. Tulad ng iyong ama. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang banta ay direkta. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Mateo. Ang taong kanyang ginagamit para sa kanyang paghihiganti. Ngunit ngayon, siya ang nasa panganib. Siya ang kailangan niyang protektahan. Ang kanyang isip ay naglaro ng mga eksena. Kung paano niya sisirain ang Valderrama. Kung paano niya ipapahiya si Don Ricardo. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay walang saysay. Ang tunay na kaaway ay nasa labas. At si Mateo ay nasa bingit ng kapahamakan. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang misyon ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. At pagliligtas. Hindi makatulog si Alonsina sa gabing iyon. Ang mga salita sa text message, ang larawan, at ang banta kay Mateo ay parang apoy na sumusunog sa kanyang isip. Hindi na ito tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa kaligtasan ni Mateo. Ang taong kanyang ginamit, ang taong kanyang niloko, ang taong ngayon ay nasa panganib dahil sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng pagkabagabag. Paano niya haharapin si Mateo? Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng hindi niya isinasapanganib ang buhay nito? Ang kanyang buong plano ay nabaligtad. Ang kanyang galit ay nag-iba ng direksyon. At ngayon, ang pangunahing kaaway ay si Senator Ramirez, ang taong may kakayahang sirain ang buhay ng sinuman. Kinabukasan, pumasok si Sina sa opisina na may mabigat na pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, bawat galaw niya ay maingat. Nararamdaman niya ang mga mata ni Senator Ramirez na tila nagmamasid sa kanya mula sa lahat ng sulok. Alam niyang sinusubaybayan siya. Nakasalubong niya si Mateo sa pantry. Hawak nito ang isang tasa ng kape, ang kanyang mukha ay may pag-aalala. Sina, tawag nito, at sa kanyang boses, narinig ni Sina ang hinanakit. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko kagabi. May problema ka ba? Nag-aalala ako. Nag-iwas ng tingin si Sina. Wala, Mateo. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Kailangan kong magpahinga. Alam kong may problema, Sina, sabi ni Mateo, lumapit sa kanya. Hindi ka nagsasabi ng totoo. At nararamdaman ko na may malalim na koneksyon ito sa akin o sa Valderrama. Napatingin si Sina kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagdududa. Alam na ba niya? May natuklasan na ba siya? Wala kang alam, Mateo, sabi ni Sina, pilit na pinapanatiling matigas ang kanyang boses. Mas mabuting huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo maintindihan. Hindi ko maintindihan? Natawa si Mateo, isang mapait na tawa. Nagtatrabaho tayo ng magkasama. May tiwala ako sa'yo. Pero pakiramdam ko ay may inililihim ka. May tinatago ka. Lahat tayo may tinatago, Mateo, sagot ni Sina, ang kanyang boses ay bumulong. Hindi mo rin alam ang lahat ng nangyayari sa likod ng pintuan ng iyong ama. Nagulat si Mateo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa kanyang takot na mailantad ang lahat at mapahamak si Mateo, nagdesisyon si Sina na itulak ito palayo. Kailangan niyang protektahan ito. Kahit na masakit. Huwag mo akong kausapin, Mateo, sabi ni Sina, ang kanyang boses ay matigas. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam ang misyon ko. At mas mabuting huwag mong malaman. Anong misyon? Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanunuri. May misyon ka sa Valderrama? Sa akin. Hindi sumagot si Sina. Umalis na lang siya, iniwan si Mateo na may maraming tanong. Alam niya na nasaktan niya ito. Pero pakiramdam niya ay wala siyang ibang pagpipilian. Habang naglalakad siya, narinig niya ang boses ni Don Ricardo. Nasa opisina ito, nakikipag-usap sa telepono. Nagawa mo na ba? Huwag mo siyang hayaang gumawa ng gulo. Kailangan natin siyang paalisin.
Tahimik lang. Kinabahan si Sina. Pinag-uusapan ba nila siya? Sinusubukan ba siyang tanggalin? O mas malala pa? Sa kanyang desk, nagsimula siyang mag-research tungkol kay Senator Ramirez. Ang kanyang background, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang mga kumpanya. Lahat ng impormasyon na pwedeng gamitin upang pabagsakin siya. Nalaman niya na si Senator Ramirez ay may isang network ng mga kumpanya sa ilalim ng iba't ibang pangalan, ang ilan ay nakarehistro sa offshore accounts. Ang kanyang mga koneksyon ay umabot sa mataas na posisyon sa gobyerno, sa military, at maging sa international banking system. Isang malaking isda. Mas malaki kaysa sa Valderrama. Sa gitna ng kanyang research, may lumapit sa kanyang desk. Si M. Ramos, ang CEO ng Valderrama, isang matandang lalaki na laging nakangiti. Siya ang taong muntik nang makahuli sa kanya sa gala. Sina, sabi niya, ang kanyang ngiti ay maluwag. Kumusta ang proyekto mo sa Visayas? Ayos naman po, Sir Ramos, sagot ni Sina, pilit na ngumiti. Magaling. Sana ay marami kang matutunan sa amin, sabi ni M. Ramos, at inilapag ang isang folder sa kanyang desk. May ipapabasa lang ako sa'yo. Isa itong proposal para sa isang bagong project. Gusto kong ikaw ang mag-review nito. Secret lang ito, ha? Huwag mong ipagkakalat. Nagduda si Sina. Bakit siya? Bakit isang confidential project? Sige po, sir, sagot ni Sina. Pero bakit ako po? Hindi po ba dapat ang mga senior manager ang mag-review nito? Matalino ka, Sina, sagot ni El Ramos. At may tiwala ako sa'yo. Lalo na sa iyong kaalaman sa paghahanap ng mga kailangan. Sana ay makatulong ka sa amin. Lumayo si M. Ramos, ang kanyang ngiti ay nanatili, ngunit sa mga mata niya, may naramdaman si Sina na kakaiba. Isang lamig. Isang babala. Binuksan ni Sina ang folder. Sa loob, may isang serye ng mga dokumento. Mga kontrata. Mga bank statement. At isang detalyadong plano para sa isang offshore investment. Ang pangalan ng kumpanya. Isang kumpanya na nakita niya sa research niya tungkol kay Senator Ramirez. Ang plano ay para sa isang malaking halaga ng pera na ililipat sa isang Swiss bank account. Hindi ito isang ordinaryong investment. Ito ay money laundering. Nagkaroon ng pag-aalinlangan si Sina. Ito ba ay isang pagsubok? O sadyang nag-iingat lang si E. Ramos? Biglang, sa screen ng kanyang computer, may nag-flash. Isang babala. Isang notification. Your system is being monitored. Your activities are being tracked. Kinabahan si Sina. Alam na nila. Alam na ni Senator Ramirez na may alam na siya. At si M. Ramos ay tila isa sa kanyang mga tao. Nagmamadali si Sina na isara ang lahat ng kanyang tabs. Hindi niya pwedeng ipagpatuloy ang kanyang research. Mas delikado ito kaysa sa kanyang inaasahan. Sa kanyang pag-isip, biglang may kumatok sa kanyang cubicle. Si Don Ricardo. Nakatayo ito sa harap niya, ang kanyang mukha ay seryoso. M. Reyes, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Pwede ba tayong mag-usap sa aking opisina? Kinabahan si Sina. Alam na ba niya ang lahat? Alam na ba niya ang kanyang tunay na pagkatao? O may iba pa siyang balak? Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang puso ay kumakabog. Naramdaman niya ang malamig na pagtingin ni M. Ramos mula sa kanyang desk. Ang banta sa text message. Ang larawan. Ang lahat ay nakasentro sa kanya. Lumabas siya ng opisina kasama si Don Ricardo. Ang bawat hakbang ay parang paglakad sa bingit ng kamatayan. Alam niya na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagtulak sa kanya sa isang mas malalim na hukay. Sa kanyang pag-akyat sa elevator kasama si Don Ricardo, ang kanyang isip ay naglaro ng mga eksena. Ang kanyang ama. Si Mateo. Ang lahat ng kanyang minahal. At ngayon, lahat sila ay nasa panganib dahil sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Ang elevator ay tumigil sa pinakamataas na palapag. Ang opisina ni Don Ricardo. Isang simbolo ng kanyang kapangyarihan. At ng kanyang kasalanan. Pumasok sila. Isinara ni Don Ricardo ang pintuan. Emma Reyes, simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malalim. Alam kong may hinahanap ka. At alam ko kung ano yon. Hindi sumagot si Sina. Huminga lang siya ng malalim.
Nalaman ko na ang tungkol sa iyong ama, sabi ni Don Ricardo. Nalaman ko na ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Nagulat si Sina. Alam na niya ang lahat. At alam ko na kung sino ang tunay na kaaway, sabi ni Don Ricardo, at sa kanyang mukha may naramdaman si Sina na takot. Ang taong nagbanta sa iyo. Ang taong pumatay sa iyong ama. Si Senator Ramirez. Napatulala si Sina. Paano niya nalaman? At alam ko rin na nasa panganib ang anak ko, dahil sa iyo, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanliit. Kaya ngayon may pagpipilian ka. Lumabas ka sa buhay namin. O itatapon kita sa hukay na pinanggalingan mo. Ang banta ay malinaw. Ang lahat ay nasa panganib. At siya ay walang pagpipilian. Nalaglag ang panga ni Alonsina sa sinabi ni Don Ricardo. Alam na niya. Ang kanyang lihim, ang kanyang misyon, ang kanyang tunay na pagkatao. Ang lahat ng pag-iingat niya ay naging walang saysay. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pagbanggit niya kay Senator Ramirez at ang banta kay Mateo. Paano niya nalaman? Paano niyo nalaman? Tanong ni Sina, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. May mga mata at tenga ako sa lahat ng sulok, Ina Reyes, sagot ni Don Ricardo, ang kanyang mukha ay seryoso. At matagal ko nang binabantayan ang anak mo, Cardo. Simula nang mangyari ang insidente. At matagal ko na ring inaalam kung sino ang nagtago sa iyo at nagbigay ng bagong identity. Nanlaki ang mga mata ni Sina. May kinalaman ba ang kanyang ama sa pagbibigay sa kanya ng bagong identity? At si Senator Ramirez, tanong ni Sina. Alam niyo ba ang lahat ng ginawa niya? Alam ko na siya ang tunay na halimaw, sagot ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay bumulong. Siya ang nagtulak sa akin sa kasunduang ito. At siya ang pumatay sa iyong ama. Ngunit wala akong magawa. May hawak siya sa akin. Hawak niya ang Valderrama. Hawak niya ang pamilya ko. Ang sakit sa puso ni Sina ay lumalim. Ang kanyang galit ay nag-iba ng anyo. Ang dating halimaw na si Don Ricardo ay ngayon ay isang biktima rin, isang bilanggo ng isang mas malaking halimaw. Kaya ngayon, Ina Reyes, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanliit. May pagpipilian ka. Lumabas ka sa buhay namin. Kalimutan mo ang lahat. Kalimutan mo ang paghihiganti. O itatapon kita sa hukay na pinanggalingan mo. Hindi lang ikaw. Pati na rin si Mateo. Kinabahan si Sina. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang kanyang misyon, ang kanyang pag-ibig. Hindi ko po kayang umalis, sabi ni Sina, ang kanyang boses ay matigas. Hindi ko po kayang kalimutan ang nangyari sa aking ama. At hindi ko po kayang iwan si Mateo sa panganib. Nagulat si Don Ricardo sa kanyang sagot. Kung ganoon, Ina Reyes, wala na akong magagawa. Alam kong alam mo ang lahat ng aking nalalaman. At alam ko na hindi mo ako titigilan. Kaya gagawin ko ang dapat kong gawin. Para protektahan ang anak ko. Lumabas si Don Ricardo ng opisina, iniwan si Sina na mag-isa. Naiwan si Sina na may mabigat na puso. Ano ang ibig niyang sabihin sa gagawin ko ang dapat kong gawin? Biglang, tumunog ang kanyang cellphone. Si Mateo. Tumatawag. Sinagot ni Sina ang tawag. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Kahit masakit. Mateo, simula ni Sina, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Sina, nasaan ka? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kanina pa ako tumatawag. May sinabi sa akin si Dad. Hindi ko maintindihan. Huwag kang maniniwala sa kanya, Mateo, sabi ni Sina. Huwag kang maniniwala sa kahit sino. Maliban sa akin. Kailangan nating magkita. Ngayon. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Nagbigay si Sina ng address ng isang coffee shop sa isang sulok ng Maynila. Isang lugar na malayo sa Valderrama. Isang lugar na sa tingin niya ay ligtas. Dumating si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagdududa. Nakaupo siya sa harap ni Sina, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Sina, simula ni Mateo. Sinabi sa akin ni Dad na ikaw si Alonsina Reyes. Na ikaw ang anak ng accountant na si Mang Cardo. Na pumasok ka sa kumpanya para maghiganti. Totoo ba ito? Napapikit si Sina. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Hindi niya pwedeng magsinungaling.
Opo, Mateo, sagot ni Sina, ang kanyang boses ay lumambot. Totoo po. Ako si Alonsina Reyes. At pumasok ako sa Valderrama para maghiganti. Para sa aking ama. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Ang mukha ni Mateo ay nagpakita ng sakit. Pagkabigo. Pagkakanulo. Pero paano, tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo nagawa ito? Akala ko ay may tiwala tayo sa isa't isa. Patawarin mo ako, Mateo, sabi ni Sina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero hindi ko alam ang lahat ng katotohanan. Akala ko ay si Don Ricardo ang may sala. Akala ko ay siya ang pumatay sa aking ama. Pero mali ako. Kinuha ni Sina ang kanyang laptop at pinlay ang video ng pagkamatay ng kanyang ama. Ipinakita niya kay Mateo ang lahat ng ebidensya. Ang boses ni Mang Cardo. Ang mukha ni Don Ricardo na puno ng takot. At ang mukha ni Senator Ramirez, ang taong bumaril sa kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang ama, biktima. Si Senator Ramirez ang kaaway. Imposible, bulong ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Senator Ramirez. Siya ang kasosyo ni Dad. Ang kaibigan namin. Siya ang tunay na halimaw, Mateo, sabi ni Sina. Siya ang nagmanipula sa lahat. Siya ang nagtulak sa Valderrama sa bingit ng kapahamakan. At siya ang nagbanta sa iyo. Dahil nalaman ko ang kanyang lihim. Nagkaroon ng katahimikan. Si Mateo ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang ama. Ang kanyang pamilya. Lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Kailangan nating gawin ang tama, Mateo, sabi ni Sina, kinuha ang kamay nito. Kailangan nating ilantad ang lahat. Para sa katarungan. Para sa iyong ama. At para sa iyong pamilya. Biglang, sa labas ng coffee shop, may narinig silang ingay. Inday ng mga sirena. Inday ng mga tao. May narinig silang boses na sumisigaw. Narito sila. Nakita sila. Nagkatinginan si Sina at Mateo. Alam nila na ito na. Alam na ni Senator Ramirez ang lahat. At ipinadala niya ang kanyang mga tauhan. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Sina, hinila si Mateo. Ngayon na. Ngunit huli na ang lahat. Pumasok ang mga tauhan ni Senator Ramirez sa coffee shop. Nakasuot sila ng itim, ang kanilang mga mukha ay nakatakip. Direktang tiningnan nila sina Sina at Mateo. Emma Reyes, sabi ng isa sa mga tauhan, ang kanyang boses ay malamig. Sumama ka sa amin. Kung hindi, masasaktan ang kasama mo. Napatingin si Sina kay Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi niya pwedeng hayaang saktan nila ito. Sige, sabi ni Sina, ang kanyang boses ay matigas. Sasama ako sa inyo. Pero huwag niyong saktan si Mateo. Huwag niyong hawakan. Sina, huwag, sigaw ni Mateo. Huwag kang sumama sa kanila. Pero huli na ang lahat. Hinila si Sina ng mga tauhan. Nakita niya ang kanyang laptop na nahulog sa sahig, ang USB drive ay lumabas. Napatingin si Sina kay Mateo. Mateo, bulong ni Sina. Hanapin mo ang USB drive. Ipakita mo ang katotohanan. Hinila si Sina palabas ng coffee shop. Nakita niya si Mateo na nakatingin sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Siya ay tuluyang nawalan ng lahat. Ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang misyon. Ang kanyang kalayaan. Ang gabi ng pagkalantad ay naging gabi ng pagkawala. Naiwan si Mateo sa coffee shop, ang kanyang isip ay parang nabasag na salamin. Ang mga salita ni Sina, ang video, ang pagkakita sa kanyang ama na pinipilit, at ang mukha ni Senator Ramirez na puno ng kasamaan. Lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho sa isang iglap. At ngayon, si Sina, ang babaeng minahal niya, ay dinala ng mga tauhan ni Senator Ramirez. Sina, sigaw niya, akmang tatakbo palabas, ngunit hinarang siya ng mga waiter at security ng coffee shop. Sir, anong nangyayari? Tanong ng waiter. Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa pintuan, kung saan huling nakita si Sina. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang dahilan kung bakit napahamak si Sina.
Biglang, nakita niya ang laptop ni Sina na nakahandusay sa sahig, at ang maliit na USB drive ay nakalabas. Bumalik sa kanya ang huling salita ni Sina, hanapin mo ang USB drive. Ipakita mo ang katotohanan. Mabilis niyang kinuha ang USB drive. Ito ang susi. Ito ang katarungan. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Kailangan niyang hanapin si Sina. Kailangan niyang ilantad ang lahat. Kailangan niyang labanan ang halimaw na si Senator Ramirez. Umuwi si Mateo sa kanilang mansyon, ang kanyang isip ay puno ng galit at sakit. Nagpunta siya sa opisina ng kanyang ama, si Don Ricardo. Dad, sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Alam mo ang lahat ng ito, hindi ba? Alam mo kung sino si Senator Ramirez? Alam mo kung anong nangyari kay Mang Cardo? Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo hinayaan si Sina na magdusa? Napatingin si Don Ricardo sa kanyang anak, ang kanyang mukha ay puno ng takot at kalungkutan. Mateo, anak, hindi ko sinasadya. Pinilit lang ako. Pinilit. Natawa si Mateo, isang mapait na tawa. Ilang buhay ang nasira dahil sa pinilit mo, Dad? Alam mo ba kung anong nangyari kay Sina? Dinala siya ng mga tauhan ni Senator Ramirez. Dahil sa iyo. Dahil sa mga lihim mo. Hindi ko ginusto ito, anak, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nababantaan ang buhay nating lahat. Ang Valderrama Group. Ang pamilya natin. Kung hindi ko siya sinunod, mas malala ang mangyayari. Mas malala pa sa buhay ng isang inosenteng tao na nawala. Mas malala pa sa pagdurusa ng pamilya Reyes. Mas malala pa sa pagkawala ng babaeng minahal ko, sigaw ni Mateo. Hindi ako makapaniwala sa iyo, Dad. Ipinakita ni Mateo ang USB drive. Narito ang lahat, Dad. Ang lahat ng ebidensya. Ang video. Ang mga recording. Ang lahat ng kasamaan ni Senator Ramirez. Nanginginig ang mga kamay ni Don Ricardo habang kinuha niya ang USB drive. Pinanood niya ang video. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkabahala. Kailangan nating ilantad ang lahat, Dad, sabi ni Mateo. Kailangan nating ipaalam sa publiko ang katotohanan. Kailangan nating iligtas si Sina. At kailangan nating pabagsakin si Senator Ramirez. Napakagatlabi si Don Ricardo. Alam niya kung gaano kalaki ang banta ni Senator Ramirez. Alam niya kung gaano kapanganib ang laban na ito. Alam ko kung paano natin siya mapapabagsak, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay bumulong. May isang tao na may mas maraming ebidensya. Isang tao na matagal nang nagtatago. Isang tao na may koneksyon sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Sino, Dad? Sino? Si Il Ramos, sagot ni Don Ricardo. Siya ang kanang kamay ni Senator Ramirez sa Valderrama. Siya ang namamahala sa lahat ng iligal na transaksyon. At may alam siya sa mga bank account at mga koneksyon ni Senator Ramirez sa ibang bansa. Kailangan nating hanapin si Emi Ramos, sabi ni Mateo, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Kailangan nating kunin ang ebidensya mula sa kanya. Para iligtas si Sina. At para sa katarungan. Kinaumagahan, nagsimulang magplano sina Mateo at Don Ricardo. Gumamit sila ng mga lihim na network at mga lumang koneksyon upang matunton si Emi Ramos. Hindi ito madali. Alam nilang binabantayan sila ni Senator Ramirez. Sa isang lihim na lugar, isang lumang bodega sa labas ng Metro Manila, nagtagpo sina Mateo at Don Ricardo kay Emi Ramos. Ang lalaki ay natatakot, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Ano ang gusto niyo sa akin? Tanong ni Emi Ramos, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam namin ang lahat, Il Ramos, sabi ni Mateo. Alam namin ang ginagawa mo para kay Senator Ramirez. At alam namin na hawak mo ang lahat ng impormasyon na kailangan namin para pabagsakin siya. Hindi ko pwedeng gawin yon, sigaw ni Emi Ramos. Papatayin niya ako. Papatayin niya ang pamilya ko. Kung hindi ka namin tutulungan, Emi Ramos, mas malala ang mangyayari sa iyo, sabi ni Don Ricardo. Alam mo kung gaano kapanganib si Senator Ramirez. Kung hindi mo siya ilalantad, siya ang magpapakulong sa iyo. O mas malala pa. Pero kung tutulungan mo kami, poprotektahan ka namin. Matapos ang mahabang pag-uusap at pagpapakita ng mga ebidensya mula sa USB drive, sumuko si Emi Ramos. Sa takot at pag-asa na mailigtas ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya, binigay niya ang lahat ng kanyang nalalaman.
Mga bank account numbers, mga pangalan ng mga kasabwat, mga lihim na transaksyon, at ang pinakamahalaga, ang lokasyon ng isang server na naglalaman ng lahat ng digital na ebidensya laban kay Senator Ramirez. Nasa isang pribadong server sa isang remote location, sabi ni Amy Ramos, ang kanyang boses ay nanginginig. Doon niya tinatago ang lahat ng kanyang lihim. Nagplano sina Mateo at Don Ricardo. Kailangan nilang kunin ang server na yon. At kailangan nilang iligtas si Sina. May alam akong lugar kung saan niya tinatago si Sina, sabi ni Amy Ramos. Isang lumang warehouse sa may Pasig. Doon niya dinadala ang lahat ng kanyang problema. Kinabahan si Mateo. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at takot. Malapit na sila. Sa kanilang paglalakad palabas ng bodega, naramdaman ni Mateo ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Siya ang magliligtas kay Sina. Siya ang magbibigay ng katarungan sa kanyang ama. Siya ang magbabangon sa Valderrama. Ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Ang lumang warehouse sa Pasig ay tahimik, ang hangin ay puno ng amoy ng alikabok at kalawang. Ang mga ilaw sa labas ay mahina, nagbibigay lamang ng sapat na liwanag upang makita ang mga anino. Sa loob, nakagapo si Alonsina sa isang upuan, ang kanyang bibig ay natakpan ng tape. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, naghahanap ng paraan upang makatakas. Ang kanyang katawan ay masakit, ang kanyang isip ay pagod. Ngunit ang kanyang determinasyon ay nananatiling buo. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang manalo si Senator Ramirez. Biglang narinig niya ang tunog ng mga yabag. May lumalapit. Ang pintuan ay bumukas at pumasok si Senator Ramirez kasama ang dalawa niyang tauhan. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Emma Reyes, sabi ni Senator Ramirez, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamayari. Sabi ko na nga ba, hindi ka titigil. Nalaman mo ang lahat. Pero huli na ang lahat. Pilit na gumalaw si Sina, ngunit masikip ang gapos. Hindi ko hahayaang lumabas ang katotohanan, sabi ni Senator Ramirez, lumapit kay Sina. Ang pamilya Valderrama ay sunod na. At ang anak ni Ricardo, si Mateo. Siya ang susunod na magbabayad sa pagiging pakialamero niya. Nanginginig si Sina sa galit. Hindi siya pwedeng hayaang saktan ni Senator Ramirez si Mateo. Masyado kang maraming alam, sabi ni Senator Ramirez at tiningnan ang kanyang tauhan. Tapusin na natin ito. Huwag nating sayangin ang oras. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga tauhan, may sumabog na tunog mula sa labas. Ang pintuan ay bumukas ng malakas. Bitawan niyo siya, sigaw ng isang boses. Nagulat si Senator Ramirez. Napatingin siya sa pintuan. Naroon si Mateo, kasama si Don Ricardo, at isang grupo ng mga armadong security personnel na ipinadala ni Don Ricardo. Mateo, bulong ni Sina, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya inaasahan ito. Ang mukha ni Senator Ramirez ay puno ng galit. Valderrama! Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat, Senator Ramirez, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay matigas. Alam ko ang ginawa mo kay Mang Cardo Reyes. Alam ko ang lahat ng illegal na transaksyon mo. At alam ko na hawak mo si Sina. Hindi ka makakagawa ng kahit ano, Mateo, sabi ni Senator Ramirez, mumisi. Wala kang ebidensya. At kahit mayroon ka, sino ang maniniwala sa'yo? Ang anak ng isang korap na negosyante. May ebidensya ako, Senator Ramirez, sabi ni Mateo, at iwinagayway ang ESC drive na ibinigay ni Sina sa kanya. At mayroon pa akong mas malalim na ebidensya. Ang lahat ng nasa server mo. Ang lahat ng files mo. Ang lahat ng kasamaan mo. Nagulat si Senator Ramirez. Ang kanyang ngiti ay nawala. Kailangan natin ng tulong, Dad, sabi ni Mateo. Hahanapin namin ang server. Ikaw na ang bahala sa kanya. Walang problema, anak, sagot ni Don Ricardo, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa isang iglap, nagbigay siya ng senya sa kanyang mga tauhan. Sumugod ang mga security personnel, sinubukan nilang dakpin si Senator Ramirez at ang kanyang mga tauhan. Isang matinding paglalaban ang naganap. Mga putok ng baril. Sigawan. Nagkalat ang mga bala. Mabilis na pinakawalan ni Mateo si Sina. Okay ka lang ba? Ayos lang ako, sagot ni Sina, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating hanapin ang server. Ngayon na. Tumakbo sila, sinubukan nilang makalayo sa bulo.
Habang tumatakbo sila, narinig nila ang boses ni Senator Ramirez na sumisigaw, puno ng galit at banta. Hindi kayo makakatakas sa akin. Papatayin ko kayong lahat. Hindi sila lumingon. Alam nila na kailangan nilang gawin ang kanilang misyon. Narating nila ang isang nakatagong silid sa loob ng warehouse. Isang silid na hindi mahahalata. Sa loob, may isang serye ng mga computer server, lahat ay naglalaman ng mga encrypted files. Dito ang server, sabi ni Sina. Kailangan nating i-download ang lahat ng files. At kailangan nating ipadala sa media. Paano? Tanong ni Mateo. Nakalock ang lahat. At may security system. May alam akong paraan, sagot ni Sina at kinuha ang kanyang laptop. Nagsimula siyang mag-hack. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang kanyang isip ay nakatuon sa kanyang layunin. Samantala, sa labas ng silid, nagpatuloy ang paglalaban. Narinig nila ang mga putok ng baril. Narinig nila ang mga sigawan. Ang kanilang oras ay nauubos. Biglang, tumunog ang alarm system ng warehouse. May nakapasok na iba, sigaw ng isang boses. Nagulat sina Sina at Mateo. Sino ang iba? Ang pintuan ay bumukas. Hindi ito mga tauhan ni Senator Ramirez. Ito ay mga pulis. May isang lumang kaibigan si Don Ricardo Sayeni, at tinawagan niya ito para humingi ng tulong. Nagkaroon ng gulo. Sumuko ang mga tauhan ni Senator Ramirez. Ngunit si Senator Ramirez mismo ay wala na. Nakataka siya. Nasaan siya? Sigaw ni Mateo. Umalis na siya, sir, sagot ng isang pulis. Nakita namin siyang tumakas sa likod ng warehouse. Hindi makapaniwala si Sina at Mateo. Nakataka si Senator Ramirez. Ang halimaw ay malaya pa rin. Ngunit may isang bagay na nagbigay ng pag-asa sa kanila. Ang server. Nakuha na ba natin ang lahat? Tanong ni Mateo. Opo, sagot ni Sina, ang kanyang mga mata ay nanliit. Na-download ko na ang lahat ng files. Ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ito na ang katapusan niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May matinding pagod sa kanilang mga mukha, ngunit may determinasyon. Ang kanilang misyon ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Ngunit sa labas ng warehouse, sa dilim, may isang anino na nagtatago. Isang anino na hindi pa handang sumuko. Isang anino na naghihintay ng tamang oras para maghiganti. Ang sumunod na mga araw ay parang isang bagyo. Ang mga ebidensya mula sa server ni Senator Ramirez na inilantad ni Sina at Mateo sa media ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa politika at negosyo ng Pilipinas. Ang Valderrama Group ay naging sentro ng investigasyon, ngunit salamat sa kooperasyon ni Don Ricardo at sa detalyadong impormasyon mula kay M. Ramos, unti-unting luminaw ang kanilang posisyon. Si Don Ricardo ay umamin sa kanyang pagkakasangkot, ngunit ipinaliwanag ang kanyang pagiging biktima. Maraming kasosyo ni Senator Ramirez ang nadawit at ang buong network ng illegal na transaksyon ay nalantad. Si Senator Ramirez ay naging fugitive. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng pahayagan at balita, ngunit nananatili siyang nakatago. Nasa isang pribadong ospital si Don Ricardo, nakabantay si Mateo. Ang matinding stress at takot ay nagdulot ng atake sa puso sa kanya. Dad, okay ka lang ba? Tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Mas mabuti na ako, anak, sagot ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay mahina. Salamat sa'yo. Ikaw ang nagligtas sa atin. Ako po ang dapat humingi ng tawad, Dad, sabi ni Mateo. Dahil sa pagkabulag ko. Dahil sa pagiging inosente ko. Hindi ko nakita ang katotohanan. Hindi mo kasalanan, Mateo, sabi ni Don Ricardo, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Trabaho ko bilang ama ang protektahan ka. Ngayon, ikaw na ang magpapatuloy sa Valderrama. Gawin mo itong isang kumpanya na tunay na magbibigay ng karangalan sa pangalan natin. Niyakap ni Mateo ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang sakit at galit sa pagitan nila ay unti-unting naghilom. Samantala, si Alonsina ay bumalik sa libingan ng kanyang ama. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay sariwa. Ngayon, wala na ang galit sa kanyang puso. Napalitan ito ng kapayapaan. Dad, bulong niya, ang kanyang tinig ay malambing. Nagtagumpay po ako. Nailantad na ang lahat. Nagkaroon na po ng katarungan. Salamat po sa lahat ng iniwan nyo. Sa huling sulat niyo. Sa katotohanan.
Ngayon po, malaya na tayo. Inilabas niya ang lumang journal ng kanyang ama, ang bawat pahina ay puno ng mga alaala at lihim. Ngayon, ang mga lihim na iyon ay naging susi sa paglaya. Sa kanyang pag-alis sa sementeryo, nakasalubong niya si Mateo. Nakatayo ito sa labas ng gate, tila naghihintay. Sina, tawag nito, ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. Ayos ka na ba? Mateo, sagot ni Sina. Ayos na ako. Lumapit si Mateo at niyakap si Sina ng mahigpit. Walang salita. Tanging ang init ng kanilang mga yakap ang nagsalita. Patawarin mo ako, Sina, bulong ni Mateo. Sa lahat ng nangyari. Sa lahat ng sakit na dinanas mo. Hindi mo kasalanan, Mateo, sagot ni Sina. Hindi ka kasama sa lahat ng ito. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa dilim. Ikaw ang nagligtas sa akin. At ikaw ang nagligtas sa akin, sabi ni Mateo. Ikaw ang nagturo sa akin ng katotohanan. Ikaw ang nagturo sa akin ng pagmamahal. Magkasama silang naglakad, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng sakit, pagdududa, at paghihiganti. Ngunit sa dulo, ang pag-ibig at ang katotohanan ang nanalo. Makalipas ang ilang buwan, ang Valderrama Group ay unti-unting bumangon sa ilalim ng pamumuno ni Mateo. Naging mas transparent sila at ang lahat ng illegal na transaksyon ay tinanggal. Binago niya ang pangalan ng isang foundation ng Valderrama sa Cardo Reyes Foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng korupsyon at pagtataguyod ng katarungan. Si Sina ay naging bahagi ng foundation. Gamit ang kanyang kaalaman at kasanayan, siya ang naging boses ng mga biktima. Ang kanyang misyon ay hindi na paghihiganti, kundi pagtulong sa mga walang boses. Isang araw, habang nasa opisina si Sina, may nag-abot sa kanya ng isang sobre. Ito ay isang imbitasyon. Mula sa Valderrama Group. Isang pagdiriwang ng tagumpay. Sa gabing iyon, nasa Grand Ballroom si Sina at Mateo. Ang lugar ay punong-puno ng mga taong nagtitiwala sa kanila. Ang musika ay masaya, ang mga ngiti ay totoo. Ang layo na ng narating natin, bulong ni Mateo sa tenga ni Sina habang sumasayaw sila. Opo, sagot ni Sina. Maraming pagbabago. Pero masaya ako na kasama kita sa lahat ng ito. Mahal kita, Sina, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mahal din kita, Mateo, sagot ni Sina at hinalikan siya sa labi. Ang kanilang pag-ibig ay dumaan sa matinding pagsubok. Ngunit sa dulo, ito ang naging pundasyon ng kanilang paggaling. Ang kanilang nakaraan ay puno ng sakit, ngunit ang kanilang hinaharap ay puno ng pag-asa. Ang mga balita tungkol kay Senator Ramirez ay nagpatuloy. Natagpuan siya sa ibang bansa at inaasahang idedeklara siyang fugitive. Ang kanyang imperyo ay gumuho at ang kanyang mga kasabwat ay nasa likod ng rehas. Ang katarungan ay nakamit. Sa huling eksena, nakita sina Sina at Mateo na magkahawak ang kamay, nakatayo sa tuktok ng isang bundok, tinitigan ang paglubog ng araw. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Ang nakaraan ay nasa likuran na. Ang hinaharap ay nasa harap nila. At alam nila na sa bawat pagsubok, magkasama silang haharap. Dahil ang kanilang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang galit. At ang katotohanan ay laging mananaig. At dito nagtatapos ang kwento ni Alonsina at Mateo, ang kanilang paglalakbay mula sa dilim ng nakaraan patungo sa liwanag ng isang bagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Babalik na Anino. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay, puno ng mga twists at turns, at ng mga damdaming umaapaw na minsan ay sumira, ngunit sa huli ay naghilom. Ang bawat salita ay isinulat ng may pag-asa at pagmamahal, upang maibahagi sa inyo ang aral na ang pinakamalaking pagsubok ay nagbubunga ng pinakamalalim na pag-ibig. Sana'y naramdaman nyo ang bigat ng paghihiganti at ang kapangyarihan ng kapatawaran. Sana'y nakita nyo ang pagbabago sa puso ni Sina, mula sa pagiging bulag sa galit patungo sa pagyakap sa katotohanan at pag-ibig. At sana'y narinig ninyo ang pagtawag ng katarungan sa puso ni Mateo, na handang harapin ang sariling pamilya para sa tama. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay kayang lumampas sa anumang pagsubok, na ang kapatawaran ay nagbibigay ng kalayaan, at ang paghahanap sa katotohanan ay laging may kapayapaan. Patuloy po tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapatawad, ng katotohanan na nagpapalaya, at ng pag-asa na nagbibigay kulay sa ating buhay.
Kung may natutunan po kayo sa kwentong ito, o mayroong nagmarka sa inyong puso, mangyaring ibahagi ninyo po ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section. Ang inyong mga reaksyon at feedback ay mahalaga sa akin bilang manunulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, maraming salamat po sa inyong lahat.